Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Alright mga kaibigan, gising na! Radyo Mindanao na! Welcome mga kaibigan sa ating programa, Chismisan, Opinyon, Komentaryo. Ito po niyang balingkod, Alusinto, nagsasabing sa magandang mainit na hapon sa ating lahat. Pakainit sa labas, grabe. At sa mga nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa Sabah, Malaysia, good afternoon, assalamualaikum. At sa Zamboanga Peninsula at dyan sa Zamboanga, Sibugay at sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Duterte at sa Central Mindanao. Sa North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City. Na ngayon ay nakikinig. Napakainit talaga sa Zamboanga City. Oy mga kaibigan, terrible yung traffic kagabi. Gabi-gabi pala sa Zamboanga, napaka-traffic. At kagabi, naku po, Tetuan, Veterans, Camins, terrible ang traffic mga kaibigan. At ang matindi nito walang makitang mga pulis na nagmamando ng trapiko. At wala ring mga traffic aids. Grabe. Talagang gapang yung bumper to bumper traffic mga kaibigan kagabi. Matindi. Halos pahirapan yung galaw. Mainit ang ulo ng mga tao, mga motorista kagabi. Talagang sa mga intersection mga kaibigan, walang traffic aids, walang mga traffic policemen. Buong kahabaan ng Veterans Avenue, matindi. Sa Barangay Tetuan din, napakatindi ng trapiko, lalo-lalo na dyan sa may bandang City Mall. Walang pulis ang nagmamando ng trapiko dyan dahil yung mga lumalabas na sasakyan mula sa City Mall saksak ng saksak. So pag sumaksak sila sa kalye, hindi na makadaan yung kabila, hindi naman sila makalusot dahil sa trapiko. Tapos yung mga kalsadang dapat daanan ay doon nakaparada, doon yung mga sasakyan. Ako, grabe. Talagang walang disiplina yung mga motorista sa Zamboanga. Hindi natin na malaman kung bakit ang Zamboanga napakalaking problema pagdating sa disiplina. Wala ring mga barangay tanod. Lahat wala.
Sana yung mga barangay kapitan, ako, gamitin nyo naman yung mga tanod nyo para makakontribute naman kayo sa paglutas ng trapiko sa barangay ninyo. Hindi natin malaman kung anong ginagawa ng mga barangay tanod at mga barangay kapitan. Di ba? Kailangan pa bang sabihin sa inyo na iyan ang dapat ninyong gawin? Di ba, mga kaibigan? Talagang matindi yung traffic. At lumala pa to dahil sa pagiging walang disiplina ng maraming mga motorista. Mayaman man, mahirap. Talagang, nako. Kawawa tong Zamboanga. Tapos, hindi natin malaman kung ano ang nangyayari sa gobyerno. Sa Zamboanga City Government. Ang daming, nag-ikot tayo kagabi sa Zamboanga City. Nako, ang daming mga lugar ang walang ilaw ang mga poste. Diyan lang papuntang mula Zamboanga City Medical Center hanggang ang kahabaan ng papuntang Talon-Talon. Nako, halos ang dilim. Madilim yung lugar. Walang maraming mga poste ang walang kuryente. Yung checkpoint ng pulis dyan, walang tao. Maraming kalsada, ang lubak-lubak. Ano ba nangyayari dito sa local government? Maraming problema na ngayon. Akala ba natin, nung umupo si Beng Climaco, mabibigyan na ng solusyon ng maraming problema ng Zamboanga City. Pero mukhang wala ring nabago. Wala tayong makitang significant changes sa Zamboanga. Kulang na kulang ako. Yung mga traffic aid ng City Hall, ilan? 35. Wala tayong mahagilap. Pagdating ng kagabi, alas 6 pa lang, wala na. Traffic na, mga kaibigan. Matindi na traffic ko kagabi, alas 6. At wala nang traffic aid, wala pang mga pulis. So yung mga motorista, kanya-kanya. Kanya-kanyang lusot. Yung marami pa dyan, red light na, mga kaibigan, talagang lumulusot pa rin. Nakapula na yung ilaw, talagang habol. Mabuti na lang walang mga tarantadong driver na banggain itong mga naghahabol. Sa Davao City, alam niyo mga kaibigan kung bakit ko laging ginagamit na halimbawa ang Davao City? Dahil maganda ang pamamalakad ng Davao City Government sa trapiko. Meron silang Traffic and Transport Management Office. Na siyang responsable sa daloy ng trapiko sa Davao. 30 kilometers per hour lamang yan, mga kaibigan. Hindi ka maaaring lumagpas ng 30 kilometro kada ora. Ganyan ka-disiplina ang mga tao sa Davao City. At yung mga traffic aid nila, mga kaibigan, ay talagang nagtatrabaho hanggang gabi, hanggang alas 10 meron pa mga traffic aid. Sa highway, meron pa silang mga speed gun. Kaya kahit 30 kilometers per hour ang dapat mong itakbo dyan, bumaybay ka sa kalsada at lumagpas ka dyan, mahuli ka. Hindi ka man physically mahuli, naka-jot down na yung plaka ng sasakyan mo. Dahil tadtad ng CCTV ang Davao City. Hindi natin malaman kung bakit hindi magawa to ng Zamboanga City. Mismong yung city administrator, si Apple Go, ang nagsabi na 35 lamang yung kanilang mga traffic aids. Ano mangyayari sa 35? Siguro halos kalahati pa niyan wala sa kanilang pwesto palagi. Saan ka nakakita ng traffic aid na laging wala sa pwesto? Yung mga iba naninigarilyo pa sa oras ng kanilang trabaho.
Kaya nakakalungkot. Siguro dapat magkaroon na ng meeting ang mga barangay kapitan. Lalo-lalo na dito sa may downtown Zamboanga, Zone 3, Zone 1, Zone 2, Zone 4, para magamit yung itong mga barangay tanod sa pagmamando ng trapiko. Katulad dito sa Barangay Tumaga, kahit gabi meron kang makitang barangay tanod dyan na nagmamando ng trapiko. Kahit matatanda na, sige pa rin sila sa kanilang trabaho. Bakit dito sa downtown Zamboanga hindi mo makita yung mga barangay tanod? Nako. Siguro dapat yung mga barangay kapitan kumuha kayo ng mas maraming barangay tanod, di ba? Sa downtown Zamboanga, ang laki-laki ng mga taxes na nakukolekta mula sa mga negosyo. Huwag nyo nang asahan yung City Hall. Dahil wala talagang maaasahan sa City Hall. Kung merong maaasahan dyan, hindi ganito ang problema. Malala. Lalong wala rin pakinabang ang Land Transportation Office. Dahil mismong sa labas ng tanggapan, mga kaibigan, ng LTO dyan sa may Santa Barbara. Dyan mismo yung mga sasakyan ng mga LTO nakaparada sa pedestrian lane. Kahapon dinaanan natin yan, milagrot, wala doon yung dalawang kulay puting sasakyan ng LTO. Pero may pribadong sasakyan na nakaparada sa pedestrian lane. Asan ang utak ng mga driver na to, no, mga kaibigan? Imagine yung pedestrian lane para sa mga tao, ginagawa nilang paradahan ng sasakyan. Siguro utak niya na sa mga itlog nila. Talagang nakaka-high blood. Subukan ninyong mag-ikot, mga kaibigan, sa downtown Zamboanga. Naku, napakadami ninyong problema makikita. Parking dito, illegal parking doon. Walang political will itong si Mayor Beng Climaco. Kung may political will yan, hindi chaotic ang Zamboanga. Sana malinis, walang basura, walang mga nakaparking sa sidewalk. Yung mga nakaparking sa sidewalk ang isa sa nagbibigay ng problema, mga kaibigan, dito sa Zamboanga City. Hanggat walang political will, ay talagang tuloy-tuloy ito problema. Believe me. Mula noon hanggang ngayon. Kaya lang umaasenso sa Zamboanga dahil sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Dahil yung mga Muslim, dito sila bumibili ng kailangan nila para sa kanilang mga probinsya. At dito sila nag-iimpok ng kanilang mga salapi. Daming kalsada ngayon, lubak-lubak. Ano ba yan? Cargo ng Department of Public Works and Highways yan. Cargo rin ng Zamboanga City Government yan. Cargo rin ng mga barangay kapitan yan. Dahil kung hindi ninyo i-report yan, isasanggunay sa mayor o sa DPWH, talagang walang mangyayari. Antayin nyo pa bang halos hindi na madaanan yung mga kalsada ninyo para gumawa kayo ng aksyon? One good example, mga kaibigan, nirereklamo ng maraming civilian, maraming residente sa atin, nagte-text dyan sa Falcatan, terrible. Yung dyan, Toribio Falcatan, yung paikot dyan sa may Leaders Press. Wasak-wasak yung kalsada dyan. Yung dyan sa may Jumbo Bridge, marami ng butas-butas yung bitak-bitak, butas-butas yung tulay. Kailangan talagang intayin pa na magkaroon ng butas yan, mga kaibigan, bago aksyonan. Ang daming mga kalsada na dapat lagyan na ng aspalto pero walang kumikilos. Bakit kaya? Lahat daw busy. Wow. Kung hindi rin yung magampanan yung mga trabaho ninyo, sana hindi na kayo tumakbo sa nakaraang eleksyon, di ba? Talagang sakit sa ulo. Hanggang kailan na magtitiis yung mga residente ng Zamboanga City? Pumunta ka sa palengke, ang panghe. Pumunta ka sa likod ng City Hall, ang panghe. Pumunta ka sa may Development Bank of the Philippines, sa may parking, ang panghe. Pumasok ka ng palengke, paglabas mo, amoy basura ka na. Diba? Diyan naman sa Santa Cruz Market, ako po, ganun din. Napaka-chaotic dyan. Napakalaki ng parking area, pero yung mga sasakyan kung saan-saan pumaparada. At wala kang makita dyan na
mga personahe ng market administration na siyang nag-iikot upang sabihan yung mga abusadong driver na doon mag-park sa parking area mismo. Ganyan ang problema, mga kaibigan. Kaya subukan ninyong puntahan yan mga bandang alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Kung saan-saan nakaparada yung mga sasakyan sa gitna pa mismo ng kalye. Minsan nagdo-double parking pa. Talagang napakagulo. Yung loob ng palengke napakadumi. Yung parking area, makikita mo yung mga alagang hayop na binibenta, nakakulong na, nakatali na sa labas ng mga kulungan nila. Grabe. Dati merong merong traffic aid pero nawala. Hindi natin na malaman kung bakit nawala. So yan ang mga problema na nakikita natin, mga kaibigan, at ating pinaalam sa mga kinauukulan. Katulad ngayon, piyesta. So maraming tao. Maraming tao, maraming problema. Andiyan dyan yung mga nag-rugby, andiyan dyan yung mga snatcher, andiyan dyan yung kung saan-saan nakaparada. Dyan lang sa may Governor Lim Avenue. Kaliwat kanan ng mga parada ng mga sasakyan dyan. Papuntang dyan sa downtown, sentro ng downtown Zamboanga. Ganun din. Dyan sa may labas ng katedral, yung sangkaterba yung mga nakaparadang motorsiklo. Tapos yung nagbabantay, kumukolekta na 5 piso, 10 piso, wala naman resibo. Saan napupunta yan? Ang magandang solusyon dito, mga kaibigan, tanggalin lahat ng mga nakaparking. At humanap ang local government ng isang lugar na kung saan ay maaaring ma-utilize upang maging parking area. Hindi yung kung saan-saan na nakaparada yung mga sasakyan. Lalo-lalo na yun, yung mga nasa labas ng mga malaking tindahan. Yung mga iba dyan, pati sidewalk, ino-occupy. Kaya yan ang problema. Tapos ang magiging alibay dyan, kasi kulang tayo ng tao, kasi kulang tayo ng ganito. Yun din ang madalas sabihin ng LTO. Hindi natin ma-implement yung batas trapiko dahil kulang talaga tayo ng tao. Kulang ka pala ng tao, ba't di ka mag-hire ng tao? Ba't di ka humingi ng pondo? Ba't hindi mo gamitin yung MOOE mo? Yung kwarta, hindi naman, yung MOOE, mga kaibigan, hindi naman nilalagay ang sa bulsa. Hindi naman binubulsa yan, ginagastos yan dahil lahat yan may pinaglalaanan. Siguro tingin ng mga iba sa kanilang MOOE ay intelligence fund. Yung intelligence fund mas sa bulsa napupunta. At hindi lahat ibinibigay sa dapat puntahan. Tanungin niyo yung City Police Office magkano tinatanggap nilang intelligence fund. Tanungin niyo yung Task Force Zamboanga magkano tinatanggap nilang intelligence fund. Yung mga barangay kapitan, yung mga barangay chairpersons. Meron ba kayong intelligence fund? Lahat ba yan ay ginagamit sa dapat paggamitan? Laki kaya ng intelligence fund, mga kaibigan, hindi naman dumadaan sa audit yan. Kaya dapat talaga i-audit na ng COA itong mga intelligence fund. Dahil karamihan yan hindi naman ibibigay talaga sa lahat. Ang ginagawang dahilan ng mga official dyan we cannot divulge where we're spending our intelligence fund. That's why we call it intelligence fund. Intelligence. Bola-bola. Ay nako, maraming paraan upang magnakaw sa kaban ng bayan. Andiyan dyan yung tongpats, andiyan dyan yung overprice, andiyan dyan yung commission. Nako, commission sa mga lahat ng binibili. Kahit sa mga advertisement sa dyaryo, may mga
may mga taong kumukolekta. Lalo-lalo na sa mga government agencies, sa mga GOCC. Magbibigay kami ng ads, pero kailangan meron kaming 10% commission sa ads, Yan di ba? Merong nag-text, Ang political will daw ni Mayor Beng Climaco ay para lang rebulto sa Fort Pilar. Ay, nako. Alam niyo mga kaibigan, talagang kailangan ng kung gusto natin maging maunlad, kailangan yung pagbabago magsimula sa atin. Magsimula sa mga mamamayan dahil kung hindi magsisimula sa atin mismo yung pagbabago o disiplina, talagang hindi tayo uusad. Ang bagsak natin ito puro paurong. Atras Zamboanga, hindi na adelante Zamboanga. Yung mga iba dyan, yung mga ibang tao dyan, makikita mo lang sa Zamboanga pagdating na ng eleksyon. Pag walang eleksyon, hindi mo mahagilap pagdating ng eleksyon, ako dyan na, siguro mga 6 months before the campaign period dyan, makikita mo na yan. Nasa Zamboanga na yan. Pa-press con na yan, pa-comment na yan sa mga iba't ibang issue, ride on, ride dito, ride doon. My goodness. Wala na bang ibang pwedeng tumakbo sa Zamboanga at talagang katulad ni Tatay Digong ay yung welfare ng mga tao ang priority at development ng lungsod ng Zamboanga. Yung mga politiko nakikita natin mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon sila pa rin pabalik-balik lang. Kung matalo sa isang posisyon ina-appoint naman sa ibang lugar, sa ibang ahensya. Pagkatapos niyan, balik na naman sila, takbo na naman. Parang ginagawang source of livelihood yung pagiging politiko. Nalimutan na yata nila na ang pagiging politiko ay dapat pagsisilbi sa bayan. Pagsisilbi sa bayan, pagsisilbi sa publiko, sa tao ang dapat ang nasa isip ninyo. Hindi yung ang nasa isip ninyo paano mangungurakot, paano magpapayaman, paano bibili ng sasakyan, paano bibigyan yung asawa ng ganito, ng ganun. Ay. Di ba? Sayang tong si Mayor Cesar Climaco. Wala na tayong makikitang katulad ni Mayor Cesar Climaco mga kaibigan. Ang pinakadakilang mayor ng nagkaroon ng Zamboangan. Sayang tong si Mayor Climaco. Ang paborito ko itong si Mayor Cesar Climaco. At pangalawa ay si Mayor Vitaliano Agan. Yan dalawang yan ang aking talagang paborito. Si Mayor Cesar Climaco at si Mayor Vitaliano Agan lamang. Si Mayor Cesar Climaco talagang napaka-down to earth. Napakasimple, napakasipag at marunong manindigan sa kanyang mga desisyon, sa kanyang sarili upang maisulong ang welfare, ang kinabukasan ng mga taga-Zamboanga. Sayang at siya'y pinaslang mga kaibigan sa Zamboanga City. Hanggang ngayon ay bukas pa rin yung kasong yan. Hindi pa malaman kung sinong nagpapatay dito kay Mayor Cesar Climaco. At kay Mayor Vitaliano Agan naman, napakabait na tao. Makikita mo yan mga kaibigan, sa gabi nag-i-inspection sakay ng isang owner na jeep. Kasama yung iba, nag-i-inspection yan sa mga barangay, tumitingin yung posting yan, natatakpan na ng mga puno. Yan ang ginagawa ni Mayor Vitaliano Agan, napakadaling kausap, walang yabang sa katawan, sa sarili. Kausapin mo, napaka-humble itong si Mayor Vitaliano Agan.
sayang at yung anak niya si Meng Agan, yung kasalukuyang konsehal, ay hindi pumalaot sa pagiging mayor. At tulad ng kanyang ama ay mabait itong si Attorney Meng Agan. So, tignan natin mga kaibigan kung, who knows, balang araw baka magkaroon ng isang Cesar Climacos sa Zamboanga. O kaya isang Vitaliano Agan. So, for the meantime, mga kaibigan, tiis-tiis muna. Ay, kawawang Zamboanga. Mabuti na lamang nandito ang KCC. Al pinakabarato. Kung walang KCC, nako. Habang buhay tayong walang development dito sa Zamboanga. Ayun, marami. Good afternoon, Manager Philip Aboy. Andito si Manager. Commercial muna tayo mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President Fidel V. Ramos. Yan yung number 1 endorser mga kaibigan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Isa yan sa ating mga sponsors, itong Mindanao Examiner Regional Newspaper. Kung gusto nyong makabasa ng mga balita mga kaibigan, araw-araw, maaari kayong pumunta sa MindanaoExaminer.com. At marami kayong mababasang balita dyan, hindi lamang sa Zamboanga City, kundi sa buong panig ng Mindanao. At hindi lamang sa Mindanao, pati sa Sulu. Available yan mga kaibigan. At good afternoon dyan sa lalawigan ng Sulu, kay Governor Toto Tan. Nakikinig daw ngayon ayon doon sa text ng kanyang aide. Naka-tune in daw si Governor Toto Tan. Good afternoon kay Governor Toto Tan at sa kanyang pamilya. Napakasipag dyan mga kaibigan. At sa iba pang staff ng Office of the Provincial Governor. Nung isang araw lamang nagkaroon ng dyan mga kaibigan, libo-libong tao yung nakinabang sa dito sa caravan na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development ng ARMM. At kasama dyan itong si Governor Toto Tan and Vice Governor Harun Lukman. Nung lang yan, kailan ba? Webes. Ang daming, mabuti naman at napapansin na ng ARMM ang lalawigan ng Sulu, sa mga nakalipas na linggo, mga weeks past, ay panay na punta ng mga opisyal ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Sulu. Dati hindi halos wala kang makitang mga opisyal dyan ng ARM. At ngayon napakaganda at libo-libong katao yung mga nag-participate dito sa Caravan 2016 na inilunsad ng ARMM DSWD. Of course, in cooperation to mga kaibigan with the Sulu Provincial Government headed by Governor Toto Tan. Mismong si Regional Vice Governor Harun Al-Rashid Lukman Jr. mga kaibigan
na siya ring DSWD Regional Secretary ang nanguna sa binansagang Caravan 2016. At si Governor Toto Tan ang kanilang guest of honor. Sa kanyang speech, mga kaibigan, nag-quote pa itong si Governor Toto Tan ng isang kilala at tanyag na Indian politician na si Pratibha Patil. At sinabi niya, our foremost priority is the removal of poverty, hunger, and malnutrition, diseases, and illiteracy. All social welfare programs must be implemented efficiently. Agencies involved in the delivery of services should have a strong sense of duty and work in transparent, corruption-free, time-bound, and accountable manner. Galing nitong si Governor Toto Tan, At sinabi pa niya na yung pamahalaan ngayon ay nakafocus sa yung efforts to narrow the gap between those that have and those that have nots, upang somehow maibsan itong kahirapan sa probinsya. At bagamat sinabi ni Governor Toto yan, pinaalahanan niya ang mga tausog, ang mga publiko, na hindi dapat umasa sa tulong. Dapat talaga maging resilience. Ito rin ang sinasabi noon ni dating Governor Sakurtan. Etong si Sakurtan, mga kaibigan, matagal na natin kinocover yan. At alam natin ang kiliti at ang gusto at ayaw nitong si dating Vice Governor Sakurtan. Ayaw na ayaw niyan yung nanghihingi. Kaya kung anong meron ng sulu based sa IRA o yung Internal Revenue Allotment, diyan lang talaga. Yan lang talaga at ayaw niya manghingi. Pero pag may nagbigay na taga-gobyerno, well, thank you very much at welcome po. Yan si Sakurtan. Ngayon, ganoon din si Governor Toto Tan, yung kanyang anak. At talagang, ika nga talagang pinagkakasya yung kung anong meron sila upang mabigyan ng, ng magandang kinabukasan ng mga tausog. Sa panunungkulan nitong sa pangalawang panunungkulan nitong si Governor Toto Tan, napakadami niya ng accomplishments. Kaya mabuhay si Sulu Governor Toto Tan. Napapakinggan tayo ngayon dyan sa probinsya ng Sulu, which is part of the Autonomous Region in Muslim Mindanao. At nagpasalamat din yung DSWD ARM kay Governor Toto Tan para sa kanyang unconditional support to the programs of the agencies and, cited the provincial governments as a good partner in any endeavor towards peace and progress in Mindanao. Yes, di ba mga kaibigan, panalo. Talagang maswerte ang mga taga-Sulu. Anyway mga kaibigan, ako nagkaroon ng operasyon dyan sa Quiapo kahapon. Nagkaroon ng anti-narcotics drive. Ako, nandiyan yung sa labas lamang ng dyan malapit sa Islamic Center. Andiyan yung ating dyaryo. Andiyan na binabagsak ng Mindanao Examiner yung kanilang mga newspaper. Sa labas lamang ng mosque. Problema dyan, pag naglaglag yung nagpadala yung Mindanao Examiner ng 1,000 kopya dyan sa may dealer nila sa labas ng mosque. In a matter of siguro 2 or 3 days, ubos na. Tatawag na uli yung dealer, nagreklamo na, ubusan kami, padala uli kayo ng dyaryo. Paano hindi maubusan? Uhaw na uhaw yung ating mga kababayan dyan sa balita ukol sa Mindanao. Pero kahapon mga kaibigan, naging madugo ang isinagawang one-time, big-time operation ng iba't ibang operating agency, law enforcement agency sa pamumuno mismo ng Manila Police District. Ito'y matapos na mapatay ang 7 katao at bitbitin ng may 263 na mga kalalakihan
huli. Kabilang ang isang pinaghihinalaang commander ng bangsa Moro Islamic Freedom Fighter. Kahapon yan mga kaibigan, kahapon ng umaga. At ang kasamang nasawi dyan itong si Barangay Chairman Nog Faiz Makabato. Siya yung chairman ng Barangay 648. At kabilang din si Kagawad Malik Bayantol Gaus Makabato na may 1 milyong bounty na nakapatong sa kanyang ulo. At 4 na hindi pa nakilalang mga lalaki isinugod sa dyan sa Jose Abad Santos General Hospital, pero wala na. Dead on arrival na ito mga kaibigan. Sa report na nakuha ng Radyo Mindanao sa Manila Police District ay nabatid na dakong alas 5 pa lamang ng umaga ay nakaposisyon na ang ating mga kapulisan mga kaibigan. At mula yan sa Police Station 3, Police Station 8, kasama na rin yung members ng SWAT at police from the National Capital Region at yung Highway Patrol Group. At siyempre, yung Manila Traffic and Parking Bureau. At dyan sila, pinalibutan nila mga kaibigan, yung kapaligiran ng Palangka Street. If I'm not mistaken, malapit to sa may Pikasal hanggang sa may tinatawag na Vietnam Alley. Sa investigasyon naman ni SPO2 Jonathan Bautista ng Manila Police District Homicide Section, nagsimula umano ang kaguluhan ng tangkay ng mga pulis na isilbi ang isang warrant of arrest laban kay Darius Makabato. Itong si Darius Makabato mga kaibigan, according sa report ng Manila Police District, ay isa sa mga nakalista sa mga notoryosong drug dealers o drug pushers sa naturang lugar. Ang problema rito, ayon kay SPO2 Jonathan Bautista, tumanggi daw yung chairman hanggang napapasukin ng mga polis hanggang sa magkaroon ng mainitang sagutan na nauwi naman sa barilan na kung saan ay nahagip, fatally shot itong si chairman sa dibdib. At isa pa ang nagtangkang tumulong at bago sila na isugod sa ospital ng Maynila. Alam niyo ba mga kaibigan, umabot sa hanggang alas 9:30 ng umaga ang isinagawang operasyon na kung saan ay nahuli ang 263 na mga drug suspect. At pag sinabing nahuli, ito ay nahuli dahil nagtakbuhan, dahil pinaghihinalaan silang may kinalaman sa droga. Pero ayon sa ulat sa atin ng Manila Police District, ay iniimbestigahan itong 263 na mga suspects. At kung saan ay nabatid during sa interogasyon sa mga ito, ay doon lumabas na isa sa kanila ay commander pala mga kabigan ng bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. At nakilala ito ayon sa report ng MPD na si Sambetori Macaraas Sarip, 33 taong gulang. Naku po, nakuha pa sa kanya ang dalawang ID, identification card at mga uniforme ng BIFF. At sa naturang operasyon ng ating kapulisan ay nakumpiska ang dalawang 9mm pistols, dalawang granada, 6 na 38 caliber revolver, dalawang sumpak at mga shabu. Nagkaroon pa rin ng clearing operation dyan sa lugar na yan, na kung saan ay nandoon ang ilang mga sasakyan na hinihinayang karnap. Ay na, kinarnap yung mga sasakyan at ipinagpalit sa shabu. Grabe mga kaibigan, matindi to. Dahil dyan sa palangka, dami talagang problema dyan. Mabuti na lamang at nagkaroon ng operasyon at nahuli itong isang commander ng BIFF.
Ano kayang plano nitong BIFF? Wala ba sa linya si Mayor Erap? Baka nakikinig si Mayor Erap. Oh, wag kang lang hapon sa'yo, Al. Lagi naman ako nakikinig sa'yo. Itong nangyari dyan sa Quiapo, pinag-iimbestigahan pa natin. Hindi ko pa masabi sa'yo nangyari, ha? Pero wait ka lang dyan. At madadala ka ng report. Okay. Thank you very much, Mayor Erap talaga. Laging may direct line dito sa atin. Oo, siyempre, ikaw pa. Paborito ko eh. Okay, thank you, Mayor. Pero mga kaibigan, yan ang nangyari dyan sa nagkaroon ng tokhang sa Islamic Center sa Quiapo. Sana hindi nadama yung ating mga dealer dyan. Alam niyo mga kaibigan, yung binibigay na mga dyaryo ng Mindanao Examiner Regional Newspaper ay sa lahat ng kanilang dealers sa buong Mindanao, pati ang Cebu at Maynila, ay pawang libre. Binibigay na libre yan ng Mindanao Examiner sa mga dealers. At yung mabenta nila ay sa kanila na. Bawal, walang kumukolekta dyan mga kaibigan. Yan ay bilang tulong na rin ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa mga maliliit na newspaper dealers. Kung sa isang linggo makabenta sila ng 300, 200, diba? Bawat isa. Magkano bentahan ng dyaryo? Kung hindi ako nagkakamali, 15 pesos. Makabenta ka ng 100 sa 15 pesos. Naku, magkano na yan? Malaking halaga na, di ba mga kaibigan? 1,500 na yan. So sa 1,500 na yan, maaari mo nang gamitin yan upang ipambili ng bigas. Kaya napakaganda ng social responsibility ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. So congratulations sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Sa Davao City, malakas ang Mindanao Examiner doon. At kahit sa ibang mga lugar. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Meron tayong nakuhang balita. Ito'y may kinalaman sa mga senior citizens. Nako, umanda kayo. Sa mga nang-aabuso ng mga matatanda o mga senior citizens. Panahon na upang mag-isip-isip dahil may kaakibat na itong mabigat na parusa. Sa oras na tuluyan ng maisabatas ang panukalang isinusulong ngayon sa Senado. At sa pag-aaral naman ng University of the Philippines ay lumitaw na mismong kanilang mga anak, asawa at apo ang nangunguna sa pagmamaltrato sa mga nakatatanda. Naku, totoo yan mga kaibigan. Marami akong alam na mismong itong mga anak pag tumanda ng kanilang mga magulang parang baliwala na, kumura-murahin. Yung mga iba talagang kumura-murahin, lalo na yung mga hipag. Yung mga asawa ng yung mga nanay ng mga asawa at pinagmamalupitan ng ng asawa din nila. Andiyan dyan yung pinagseselosan yung mga biyanan kahit matatanda na. Andiyan yung pagbagsakan, bigyan mo ng pagkain padabog pag ganun. Come here boss, dali. Nalimutan na yata ng mga anak at ng mga ibang members ng family na kung hindi dahil sa mga sa kanilang mga ina at ama sa mga matatanda na wala sila sa mundo ngayon. Kaya naman isinusulong ngayon ni Senator Sani Angara ang Senate Bill 1012 o 1012 o ang Anti-Senior Citizen Abuse Act of 2016 na magpapataw ng mabigat na parusa sa sinumang mapapatunayang abuso ng mga matatanda. Layo naman ng panukala ang pangalagaan ng mga senior citizens mula sa iba't ibang uri ng pang-aabuso at bilang pagkilala na rin mga kaibigan sa karapatang pantao at sa kapakanan ng mga nakatatanda.
Alam niyo mga Pilipino talaga lubhang maawain eh. Talagang very tight yung ating family band. Hindi tayo katulad nung bansang Amerika na pag matanda ka na, kasi hoda ka na, sarili mo na, di ba? Sa Amerika, pagdating mo ng 18, humihiwalay na ang mga anak sa kanilang mga magulang. At pag matanda na yung kanilang ama, mga iba ay talagang ipinapasok sa mga home for the aged. Kaya kawawa naman. Pero ayon kay Senator Angara, ay kilala umano ang mga Pilipino sa tradisyong paggalang sa matatanda. Pero sa kabila nito ay maraming kaso ng pang-aabuso. At sa naturang panukala nitong si Angara ay nakasaad ang mga pang-aabuso tulad ng pisikal na pananakit, pagsasampal, paghahampas, pambubugbog, malakas na pagtulak, pagkakaladkad, paninipa, pangungurot, pamamaso, at pagpapainom ng kung ano-anong hindi naman dapat ipinaiinom sa mga matatanda, lalo na yung mga gamot at sapilitang pagpapakain. Mga iba kasi pag matatanda ayaw kumain. Ako, mayroong mga anak dyan, mga bruho, mga bruha. Talaga sinasaksak yung kutsara sa bunganga ng kanilang mga ina. Alam niyo mga kaibigan, pag nakakakita ako ng matanda sa kalye, talagang malambot ang puso ko. Minsan marami tayong nakikitang matatanda, kaya lang dito sa Zamboanga mismo, kita niya yung matatanda, meron ako laging binibilhan ng ice candy. Diyan sa may bandang naglalakad lang itong matanda, tugbungan, talon-talon, tetuan, nagbebenta siya ng ice candy. Dahil sinabi niya, yung mga anak daw niya, hindi na nagbibigay ng pera sa kanya. Although nakatira siya kasama ng kanyang anak, pero wala siyang maasahan. Minsan hindi raw siya binibigyan ng pagkain, hindi pinapakain. Kaya ang ginawa niya, yung kanyang mga ipon, pinambili niya ng gatas, at ito ang ginagawa niyang ice candy. Kaya pag dumadaan yan, dala-dala yung kanyang ice candy, mga kaibigan, binibili ko yan. Sabihin ko, Lola, bilang ko na yung ice candy nyo. Tagalog siya, mga kaibigan, taga Batangas daw. Taga Batangas si Lola, pero matagal nang nakatira sa Zamboanga. At nakakalungkot dahil walang anak. Hindi nga raw makainom ng gamot. Pag masakit ang kanyang ulo, umiinom na lamang ng tubig. Grabe. Meron pang isang matanda dyan nakita ko, ang bagal ng lakad niya, mahina siguro, mga 70. At nakatayo lamang siya dun sa harapan ng isang tindahan na nagbebenta ng mga saging. Hindi naman masyadong malaki, ponda-ponda yung nagbebenta ng saging. Hinahawak-hawakan niya lang yung saging. Pero yung nagbebenta, hindi man lang makapagbigay ng isang pirasong saging doon sa matanda. At itinataboy pa. Sabi, Shoo! Sali! Imagine sasabihan mo yung matanda na ganun. Ang dami mo naman saging, halos mabulok na nga yung saging dahil hindi naman nauubos. So ang ginawa natin, lumapit tayo doon sa tindahan, bumili ako ng isang saging na malaki. Isang piling ng saging at yun ang binigay ko sa matanda. Sa halagang 35 pesos. Yung may-ari, nakatingin sa akin. Gusto ko sabihin sa kanya, anak ka ng tokwa, dami-dami mo saging, hindi mo mabigyan yung matanda. Nahawak-hawakan lang yung saging, tinatabay mo pa. Maraming kasong mga ganyan, mga kaibigan. Kaya nakakaawa yung matatanda, di ba? Kaya siguro it's high time na maipasa ng Senado itong panukala ni Angara, ni Senator Sani Angara, itong Senate Bill 1012 o ang Anti-Senior Citizen Abuse Act of 2016. Pero meron namang ibang mga mga kaibigan, mga matatanda na grabe. Matanda na, sama pa rin ng mga ugali. Meron akong kilala. Meron ako nakilalang matanda, galit na galit doon sa kanyang dalawang apo. Dahil yung kanyang apo, anak ng kanyang isa pang apo, ang apo niya to sa tuhod. Galit na galit siya ron sa dalawang apo dahil alam niyo mga kaibigan kung bakit siya galit. Dahil yung kanyang apo ay hiwalay sa asawa, nagkaroon ng ibang babae, nagkaroon ng dalawang anak. At yung nanay naman, galit siya roon dahil tamad daw,
at mahilig daw sa sugal. So yung galit na doon sa babae, ibinubunto niya doon sa dalawang inosenteng bata. Imagine mga kaibigan, sa harap ng pagkain, minumura. At minsan nakita ko habang dinuduro-duro yung kamay sa muka, bigla sinuntok. Yung bata siguro nasa mga 7, 8, 9 na taong gulang lamang. Sinuntok niya, dinuduro-duro sa muka, saka biglang sinuntok sa harapan ng ibang mga pamangkin. Walang hiya talaga tong matandang to. Talagang mukhang mangkukulam. Wag na lang nating pangalanan niyan, pero bigyan natin ng alias. Bigyan natin ng alias na Carmelita. Yan ang bigyan natin ng alias. Itong mangkukulam na si Carmelita, talagang grabe. Kaya talagang masama ugali, mga kaibigan. Imagine, kumakain yung mga bata, pinagbumumura. Parang yung kanyang anak na walang hiya rin, yung isang anak na babae. Bigyan na lang natin ng alias na Lee. Lee. Yung anak na babae, pinalayas naman lahat ng mga bata sa bahay nila. Talagang pinagmumura at minsan sinasabi pang Muriaera, boss. Imagine, pwede mo bang sabihin sa sarili mong pamangkin yung ganun? Talagang walang hiya itong mag-ina. Itong si Carmelita at saka si Lee. Ay, sana humaba pa ang buhay ninyo. Bueno mga kaibigan, wala na tayong oras at nauubos na naman ng isang oras na kadadaldal natin dito. Batiin muna natin yung mga nag-text sa atin mula dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa Samal Island, nag-text sa atin at nakikinig daw sila ngayon. Sila Michelle, Christina, Johannes at Romy. Dyan yan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At kung gusto nyo magkaroon ng celebration, weddings, birthdays, anniversaries, o kaya simpleng bakasyon together with your loved ones, your family, your boyfriend, your sweetheart, your palalab, your chiching, o kaya a business conference at seminars, workshops, you can call telephone numbers 082-284-2000 at sa kanilang cellphone numbers 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin mga kaibigan yung numbers ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Maaari yung tawagan, maaari kayo mag-text, magpa-bookings na kayo at napakamura lamang ng mga kwarto dyan at talagang world class ang amenity. Ang ganda ng serbisyo, ang sasarap pa ng pagkain, ang laki-laki pa ng lugar. Talagang worry-free kayo dyan. Talagang napakatahimik at tanging memories lamang ang may babalik nyo pag kayo umuwi. Awagan nyo sa telephone number 082-284-2000 at 0998-967-8001 up to 8005. Diyan lamang sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minutes lamang yan mga kaibigan from Davao City. Sakay kayo ng water taxi at 10 minutes nasa Samal Island na kayo. At syempre binabati natin ang Norte family dyan sa Baliwasan sa Zamboanga City at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, hindi lamang sa Zamboanga kundi sa buong Mindanao. Ang greetings ay galing kay Alili. Binabati rin niya ang kanyang asawa na si Ramil Kamay. Sabi niya, kanyang loving husband na si Ramil Kamay. Love you, Ramil. Mama Chup Chup from Alili. Pero mga kaibigan, talagang kumakatok-katok na yung ating technician dito. At 3 o'clock na raw. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakinig. Ito po yung abalingkod mga kaibigan, Z. Alacinto para sa Radyo Mindanao. Nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. Hanggang bukas, I love you, Mama Chup Chup. Take care.